Ayon kay Ben Herloy, okay, inutusan mo raw sila ni Marlina, na gumawa at mag-register ng mga foundation sa SEC. At ang ginawa niyo incorporators ng mga NGOs na ito ay mga kasambahay, empleyado, kamag-anak. Itong mga, may nakalagay dito, mga 21 foundations. Totoo ba ito, Mr. Boles? Hindi totoo. Sir, nagsisinungaling po siya. Totoo po yun. In fact, galing kay Marina, ang sinasabi ni Marina naman, ang pangalan ng mga incorporators ng NGO ay galing ka sa mga kung sino-sinong nakalista lang sa telephone directory. Minsan patay na tao. O minsan, mga taong hindi alam na ginamit ang pangalan nila. Totoo ba ito, Ms. Napoles? Totoo ba ito, Ms. Napoles? Hindi po. Hindi totoo. Opo, totoo po na nag-form siya. In-advise po ako ni Ms. Janet Napoles na mag-form ng 20 na NGO plus 1 NGO na pangalan sa mother niya. Anong NGO yung pangalan sa mother niya? Magdalena Louis Foundation in the Service of Divine Mercy. Divine Mercy, totoo po yan. Yan po yung inaano namin sa mga outreach po namin sa Boys Towns, Girls Towns. Yan din po yung tinutulong namin sa mga kaparian at saka po sa Mandaluyong doon sa Golden Heart. So yung isa totoo po. Magdalena Louis Lim Foundation, yun po yung outreach namin. Pero yung iba, Abundant Harvest for People's Foundation, totoo hindi? Agriculture para sa Magbubukid Foundation. Agri and Economic Program for Farmers Foundation. Hindi po. Bukirin Tanglaw Foundation. Karen, Country Agricultural Rural Economic Development Foundation. Dalampang Sang Among Utod Kat Kasimanwa Foundation. Bukod lang po doon sa Magdalena Louis Lim Foundation, yun lang po ang tinayo namin foundation namin para po sa nanay namin. Paano mo masasabi yun? Ilang taon mo silang kasama? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. Kung anong gusto nila sabihin. Total po, na-demanda na nila, nasa ombudsman na ngayon, lahat ng ano, hindi ko alam. Ang next step daw na ginagawa ninyo, nagne-negotiate na kayo sa mga mambabatas o lawmakers. Hindi totoo. Okay. Ben-Hur, do you confirm this? Sir, nagsisinungaling siya kasi bago po ako pumasok, 2002, meron na siyang mga kliyente at nag-form nauna na po nag-form ang tatlong NGO na nag-transact na. Minsan, ikaw nakikipag-usap daw sa mga lawmakers. Minsan naman, yung mga lawmakers mismo tumatawag sa iyo, lumalapit sa iyo, at nakikipag-usap tungkol sa proyekto. Totoo ba ito? Hindi totoo. Ben-Hur, nasa affidavit mo? Nakakaawa nga po yung mga senador na nag-track yung pangalan nila sa Okay. So, Mr. Poles, 2 gigs daw. One upon listing, another upon pag-release ng SARO. Totoo ba ito? Hindi po, kasinungalingan po. Okay, kung hindi totoo ito, ano yung totoo? Hindi ko po alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila. Okay. Ayon kay Ben-Hur, tuwing nagbabayad kayo ng PDAF, ng kickback, inuutusan mo daw sila gumawa ng vouchers at maghanda ng pera. Of course, para ibigay, no? Sa vouchers na yan, nakalagay yung pangalan ng congressman o senador o chief of staff o sinong public official. At of course, yung amount, yung date, at pipirmahan nila ang mga vouchers kapag nakuha na nila ang kickback nila. Totoo ba ito? Oo. Sa tingin nyo, kung may mga ganong kickback, gaya ng sinasabi nyo,
Do you think ang isang mababatas o isang chief of staff pipirma ng mga voucher? Kaya po parang kasinungalingan po yan. Wala namang mga voucher na ano, at wala akong ganyang bigayan ng pera.